Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the book of Philippians chapter 2 verse 13. Sa Tagalog po, sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban, to will and to act according to His good purpose. Kung mapapansin niyo po, two parts po itong verse na ito. Meron pong part ang Diyos at meron pong part tayo. Sabi po sa English Bible, for it is God who works in you, kumikilos po siya sa ating buhay. Ika nga po sabi sa 2 Peter chapter 1 verse 3, His divine power has given us everything we need for life and godliness. Pero yung second part po niyan ay sa atin po. Ang sabi diyan, to will and to act according to His good purpose. Sa Tagalog nga diyan, ang sabi po, upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Kaya kung nasubaybayan niyo po yung ating pag-aaral, nitong nagdaang linggo, ay mapapansin ninyo, diniscuss ko sa inyo yung role ng ating will. Tayo po yung nagdidesisyon or pumipili, tayo po yung nagdi-desire ng pagbabago sa ating buhay at dapat determinado po tayo sa ating paglakad sa Panginoon. At yung pong malalim na pagmamahal sa Panginoon, devotion, ika nga po, ay sa atin po yan nanggagaling. Kaya may part po ang Diyos, meron din pong part tayong tao sa ating transformation. At kadalasan po hindi ito nakikita ng iba, kasi akala nila it's all God. So ibig sabihin ba niyan, wala na tayong gagawin? Meron po. Kaya nga po sa Philippians chapter 2 verse 12, ang sabi diyan, to continue to work out. Ang salita pong workout, exercise what you already have. In other words, act like saved people. Kung ikaw ay naligtas, kumilos ka na ikaw ay tunay na Kristiyano na meron pong taglay-taglay na kaligtasan sa iyong buhay. Sabi diyan, continue to work out your salvation with fear and trembling. Yung pang ginamit na word. Kaya napakahalaga po na maintindihan natin na may part po tayo sa ating transformation, pero kumikilos po ang Diyos according to His good purpose. Kaya lang kailangan magpasakop tayo doon sa purpose or sa kalooban ng Panginoon. Kasi sabi sa Ephesians chapter 2 verse 10, tandaan niyo po, ito po ang kalooban ng Diyos sa simula't simula pa. Sabi, for we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. So sa simula pa lang, yun ang gusto ng Diyos. Ang ating buhay ay magpakita ng pagbabago, at yung pagbabago na yan ay binigay ng Diyos sa atin through the new birth, sa pamamagitan ng born again experience, at ang dahilan para ma-accomplish yung kanyang purpose sa ating mga buhay. To do good works, sabi diyan, which God prepared in advance for us to do. Kaya may part po tayo, may part ang Diyos, may part po tayong tao. Now, siguro yung sasabihin ko sa inyo, alam na ninyo, unang-una po, ano ba yung ginagamit ng Diyos na kaparaanan, or itinuturo niya kaparaanan sa atin para ma-experience natin yung pagkilos niya sa ating buhay, yung tinatawag na means of grace. Unang-una po yung prayer. Hindi niyo po ba napapansin, malaki po ang role ng prayer, kasi pagka nagpipray po tayo, we are operating in the kingdom of God. Sabi sa Matthew chapter 6 verse 10, na-accomplish yung paghahari ng Diyos sa ating buhay at sa buhay ng ibang tao. Kaya ini-encourage tayo ng Panginoon manalangin. Kasi maaaring tayo na born again na tayo, na pagharian na tayo ng Diyos, pero yung mga affairs of life o yung mga ginagawa natin at even yung mga taong nakapaligid sa atin, hindi pa yan na paghaharian ng Diyos. Kaya kailangan, in order to bring the kingdom sa buhay ng maraming tao at maging sa mga activities or human affairs, kailangan manalangin tayo. Kaya ini-encourage talaga tayo sa Biblia na manalangin in Jesus' name. Kasi sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Yesus ay nararanasan ng isang tao yung presence ng Diyos, yung provision ng Diyos, yung resources na meron sa langit, sa kingdom of God, at yung power. At higit sa lahat, ang sabi sa Hebrews chapter 4 verse 16, yung mga taong nananalangin, nakakatagpo sila ng mercy and grace in times of need.
So, kailangan magpe-pray pa rin tayo. Ano po, hindi po automatic eh. Ano po, kaya nga hihingi tayo ng ating daily bread. Di po ba? Kailangan araw-araw hihingi tayo ng proteksyon sa Panginoon. Deliver us from evil. Ano po, lead us not into temptation. Araw-araw hihingi tayo ng kapatawaran sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Kasi yun po ang paraan para makakilos ang Diyos sa ating buhay. Manalangin po tayo. Kaya yung mga tao hindi nagpe-pray, malaki ang namimiss nila sa kanilang Christian life. Ano po ay ang encouragement ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, pray without ceasing. Dapat po lagi tayong nananalangin. Pangalawa po ay yung tinatawag na acting upon the Word of God. So, bakit pa binigay yung Word of God, Pastor? Hindi nyo ba napapansin sa Biblia na yung tao na nagme-meditate ng Word of God, sila yung nagiging prosperous and successful. Yun ang sinasabi ng Psalm chapter 1 verses 1 to 3 at Joshua chapter 1 verse 8. Kaya ang laki po ng nagagawa ng pagme-meditate ng Word of God. Ano po, akala nung iba, basta lang sila nakikinig o nag-aaral ng salita ng Diyos. Pero alam niyo po ba sa buhay na ito, mas nagiging matibay ka at pinagpala ka kung ikaw ay nakikinig at nagsasabuhay ng salita ng Diyos. Yung po sinasabi ng James chapter 1 verse 25 and Luke chapter 6 verses 46 hanggang 48, no? Kaya yung mga Kristiyano na hindi nila ipinamumuhay ang salita ng Diyos, pinakikinggan lamang nila, marami silang namimiss. Ano po? Pero kung ikaw ay hearer and doer of God's word, napakatibay po ng iyong buhay. Napakatatag po ng iyong buhay. At higit sa lahat, ang sabi ng Biblia, bless ka sa lahat ng iyong gagawin. Now, yung pangatlo po na pagkilos ng Diyos sa ating buhay is through the power of the Holy Spirit. Kaya bakit binigay pa ang Holy Spirit? Pwedeng tayo na lang naman, mag-share, mag-witness. Alam ng Diyos na meron tayong kakulangan eh. And we need the power from on high. Kaya sabi sa Acts chapter 1 verse 8, you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. Kaya ang mga effective na mga patutuo or witnesses sa mundong ito ay yung mga taong taglay-taglay nila yung Espiritu ng Diyos sa kanilang buhay. Kasi alam ng Diyos, may limitasyon yung ating talino, may limitasyon yung ating pinag-aralan, may limitasyon yung ating pinanggalingan, yung ating kakayahang magsalita. Alam ng Diyos yan eh. Kaya kailangan mag-rely tayo sa power ng Holy Spirit pagka mag-share tayo ng gospel. Kaya dun po kumikilos ang Diyos. Kaya kung gusto nyong maging effective witness, ay kailangan po mapuspos tayo ng Espiritu Santo. And people who operate in the gifts of the Holy Spirit are effective in the ministry. Mapapansin nyo, na yung mga effective sa ministry, yung taglay-taglay nila, yung gifts of the Holy Spirit. Yun yung sinasabi sa 1 Corinthians chapter 12 verses 7 to 10 at Romans chapter 12 verses 6 to 8. Kaya pala sinasabi palagi at pinaalalahanan tayo ng Biblia na be filled with the Holy Spirit. Yung po sinasabi ng Ephesians chapter 5 verse 18. Kaya kung ikaw ay puspos ng Espiritu Santo, magagawa mo na taglay-taglay ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ang iyong ministry at magiging effective ka sa buhay na ito. Maraming gifts ang Holy Spirit na ibibigay sa iyo kung ikaw ay open sa kanyang pagkilos sa iyong buhay. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.